makikita nyo meron tayong reading dito na almost 24 PSI sa ating differential. Ngayon, papakita ko sa inyo mga idol, kapag merong value yan at kinokontrol ng thermostat ha, tatanggalin ko yung pressure na dapat ang target ko pagdating ng 80. Yan, dating ng 80 is magka-cut off na sana siya. Ayan, hindi siya namatay. Again. So, nasa 10 PSI na tayo, hindi pa namamatay dahil mataas ang ating cut out. Ito yung cut out niya, itong differential. Ngayon, nasa 10 PSI na tayo. Tingnan nyo guys ha. Itodo natin i-reduce ang pressure niya. Yun, saka pa lang siya namatay kapag zero refrigerant na siya. Na hindi natin kaya i-discuss natin about pressure switch. Ito ay mayroong low pressure switch, high pressure switch. So, dalawa siya. Ngayon, ginagamit din ito bilang low pressure control. For example, dito tayo sa chiller setting ng 1 degree Celsius to 4 degree Celsius. Pag titignan natin yung chart na chart ang R404 natin, R404 pala ito. May chart yan, download yung chart, saturated pressure chart. At makikita nyo na ang corresponding sa 1 degree Celsius is 75 PSI sa saturation niya. And then sa 4 degree Celsius is 85 PSI. So pag i-minus daw natin ito, cut in minus cut out is equal differential. So pag minus natin ang 85 to 75 is 10 PSI. So yun ang po pwede natin siyang iset dito. Ito yung differential. Yan. So makikita nyo, ito differential is cut out. Ito yung cut in. Ito yung cut in. Ito yung cut in. Halimbawa sa high pressure switch nyo, ideally sineset sa 300 to 320, itataas nyo lang ito. Ito yung adjusting knob nya. At dito naman 85 daw. So mamaya natin i-actual. Dito muna tayo sa gagamitin natin ang kanyang thermostat. So ito ang on and off sa ating compressor. Ito gagamitin ko lang siya as protection ng compressor ko na pag bumaba ang temperature, pag bumaba ang, halimbawa ito, usually set ko lang dito is 20 PSI. Kapag bumaba ang running pressure ko sa 18, mamamatay na ang ating compressor. So ganun din dito, pag nag high pressure, halimbawa sira yung condensing fan, is mag high pressure ang ating system, at kapag na-reach niya yung linalagay ko na 300, mamamatay ulit siya. So regardless of dito, regardless, huwag nyong itataas ang inyong differential. So pinagpapauna ko na, mas maganda ilagay nyo na sa 0 ito, kasi ang nagko-control is ito. So testing natin guys ha. Makikita nyo live yun, naka-power on. Yan, yung line galing doon, tingnan yung test pen kumiilaw. Okay, on na, lagyan natin ng pressure. Okay, napansin nyo, nag-click ang aking pumunta doon sa taas. Ito, yung naririnig nyo. Yan. So, meron tayong pressure na 35 PSI. So, power on natin yun. Ayan guys ha. Makikita nyo, meron tayo dito nasa ito na almost 24 PSI sa ating differential. Ngayon, papakita ko sa inyo mga idol, kapag merong value yan at kinokontrol ng thermostat ha, tatanggalin ko yung pressure na dapat ang target ko pagdating ng 80. Kaya, dating ng 80 is magka-cut off na sana siya. Ayan, hindi siya namatay. Again. So, nasa 10 PSI na tayo, hindi pa namamatay dahil mataas ang ating cut out. Ito yung cut out niya, itong differential. Ngayon, nasa 10 PSI na tayo. Tingnan nyo guys ha. Itodo natin i-reduce ang pressure niya. Yun, saka pa lang siya namatay kapag zero refrigerant na siya, na hindi natin hayaan na mangyari yun. So ano ba ang gagawin natin guys? Ipapakita ko rin sa inyo just in case na mataas ang inyong cut out. Yan, let's say yan, linagay natin sa 30 PSI. Lalagyan ulit natin ng pressure. Yan, umandar ulit. At mataas yung guys ha. Cut out natin. Remember, okay, so once again, tanggalin natin yung pressure dahil kinokontrol tayo ng thermostat.
zero na natin. Yan. Yan ang mangyayari sa inyo guys. Zero na siya. Hindi pa namamatay ang ating compressor dahil sa out of range ang ating cut out. So makikita nyo, umaandar pa rin siya. Ayan pa rin yung ating kuryente. Ayan, nasusuplayan siya. So hindi siya nag-cut out. Ngayon ang gagawin natin pag ganyan, kaya na sinabi ko, ang recommendation ko dito, ilagay nyo lang sa zero ang ating differential kapag meron tayong analog thermostat or digital thermostat para ma-prevent natin ito na hindi nagka-cut off or cut out. So tingnan nyo guys ha, kapag nilagay ko yan sa mababa, namatay siya. So napapansin nyo, sa 25 PSI is namatay na siya. Pero I suggest sa inyo na lang na pag di nyo alam laruin ito, ilagay nyo na lang sa 0 PSI. Yan, so naka 0 PSI na siya. At maglagay ulit tayo ng pressure. Yan. So umandar ulit siya. At tingnan nyo guys ha, ito yung target ko. Ang target ko kapag nagbumaba ng 20 PSI is magkakat ito ating compressor. Tingnan ha, 20 PSI. Yun o. Namatay siya sa 16 to 17. Papakita ko sa inyo ba 16 to 17. Ayan, hindi siya calibrated. So may reading siya na 3 PSI to 2 PSI. Hindi calibrated. So pwede naman natin i-adjust yung knob na yun. So ito yung gusto kong i-emphasize sa inyo mga idol kapag nagseset kayo ng pressure switch. Just in case na meron namang nagko-control sa kanya. Like ito, Aliwal ID974 na digital o kaya thermostat. Ilagay nyo lang yung differential sa 0. Okay? Ilagay nyo sa 0 at ilagay nyo sa 20. Halimbawa ang running pressure nyo is 25 to 30. So ideally, ilagay nyo na sa 20 PSI dito. Siya nga pala, ang nakalagay dyan is LBS in squared, equivalent to PSI din yun. So ito, sinasuggest ko naman sa inyo na ilagay nyo na kagad sa 300 pressure, high pressure switch. Ilagay nyo lang sa 300 at okay na ang inyong walk-in freezer or walk-in chiller o whatever ang system nyo. Okay? Nahihirapan ako mag-adjust kapag ito lang. So, mahaba ng ating video. Next time, i-actual naman natin ito. Pero gamit lang ang pressure nito, ha? I-actual natin. Thanks for watching everyone. Until next time, buhay.